So mag-apply ako sa aming company requirements para dito sa aming tax registration as a virtual assistant. So nandito ako ngayon sa BIR. Try natin kung gaano kadali or kahirap mag-update. So kapag iniisip mo logically, syempre babayad ka ng tax, no, sa government. Dapat hindi na mahirap yung requirements kasi babayaran mo na ngayon tax eh. No, kaysa sa ma-disappoint ka pa na gawin yung proseso dahil pahirap. So dapat padaliin na nila kasi babayaran mo na nga yung compliance mo pagdating sa tax, di ba? So ito una, kailangan nyo i-print yung booking details online dito sa Kawit. So mahal ng print out, 45 pesos din sa print dito. Kaya mag-print na kayo kung meron na kayo. Then ayun na, papasok na ako sa loob. Titingnan natin kung gaano kabilis yung proseso nila. Ayan, diretso tayo sa counter 11 daw. Sa Kawit to guys, sa local mall. Ayan, so gaantay pa rin tayo guys. Yung ginagawa ko ngayon is for virtual assistant. Yung company namin, nire-required na kami process yung tax para every time na may sweldo kami, makababawasan na kami ng tax for legalities, no, compliance sa government natin. In this video, kung interested kayo, so i-explain ko. So katulad ng sabi ko kanina, huwag nyo kakalimutan mag-print ng online registration nyo. Sa online registration, medyo hassle na siya. Ako personally, dahil hanapin mo pa kung paano gawin. So ngayon tatanong na natin siya kung paano siya gagawin. Po. Kayo na kapag tinatawag ko Una po kayo, sir. Okay. Paano po yan, ma'am? Kasi virtual assistant ako. Bali, pinapagawa kami ng company. Provide, taga saan kayo, sir? Po? Saan po kayo? Anong Saan kayo nakatara? tansa po? Bagtas. Sige po, may application form. Ito po, 1901 ba kailangan? 1901 kailangan. 1901. Ayan, 1901 po yung isa sa kailangan nating ipasa. Then ano pa ba? 0605 pambayad naman to guys. So pagbabayaran na natin yun, alamin din natin magkano babayaran. Yes, sir. Virtual assistant, bukod sa pagiging virtual assistant, sir, nagkatrabaho po ba kayo? Ano po ang registration kung VAT or non-VAT? Sabat po, ang kita po ng inyong pagiging virtual assistant ay 3 million pataas, non-VAT 3 million pababa. Mas mababa po. Non-VAT po 3% or 8%, sir. Bali po sa 3%, kung magkano po yung quarterly na kikitain ng pagiging virtual assistant, kung times fixed rate po yun na 3%. Okay. Sa filing po ng income tax, pwede nyo pong ibawas yung mga expenses na related doon sa pagiging virtual assistant. Yung ba yung pinapabigay sa amin ng company para bumaba? Yung Annex B ba yun? May binigay sa amin na parang ipapanotaryo para daw hindi malaki yung ibawas sa amin. Yun po, sa 3%, sa 8%, sir, kung magkano yung tao na kita ng negosyo mo or pagiging virtual assistant, there's yung 250,000 na personal exemption. Yung sobra po, sa 250,000, tataksan po na 8%. Okay. Sir. Then sa filing po na income tax, hindi nyo po pwedeng ibawas yung mga gastos na related dun sa negosyo. Iba file yun, pupunta ako dito lagi. Ito pa yun, sir. Ito pa, may webinar ho kami. Attend ho kayo dyan, sir. Okay. Hindi nyo na ho kailangan pumunta rito. Online po yun, sir. Online lang. Online na mga filing po. Ito na lang sa 3%. Parang mas okay yata yung 3%, no? Ito po, ito po mobile number, email address required, sir. Then yung business address, pareho ng residence address. Then, kung nag-avail ng 8% na non-VAT, naka-yes po ito. Kung 3% po, naka-no. Then, pangalan po kung magkano po ang kikitain mo bilang VA, micro po, less than 3 million po, less ang pinakamababa dyan. Then, ipapangalan sa resibo, pangalan lang po ba or pangalan ko virtual assistant. Then, dito po yung 3% o 8%, sir. Bali, fill out po na application form. 2 kopya po ito.
1801. Then photocopy ng ID yung naka-address po dito kung saan kayo nakatira. Meron naman ako. Photocopy nyo na lang po. Then, hanap po na mag-imprenta po ng resibo. Kailangan na ngayon na? Sabay po siya ng COR, sir. Ipaprocess. Ito po yung kailangan. Printer's name, NIN, address, contact number, at resibo ipapa-imprenta. Bali po, details po ng printer na mag-iimprenta at sample po ng layout. Then, documentaries lang po, bili po sa counter 1 na 2 piraso. Then, signature overprint na din. Pag okay na, sir, the appointment po valid within the day. Balik ka sa akin. Online appointment ulit. Sa ngayong araw po, kung ayaw mo makompleto po lahat sa akin yung mga requirements, balik kayo sa akin Pwede. ngayong araw. Okay. Pero kung hindi naman po at babalikan na ibang araw, by appointment po tayo, sir. Ulit. Yung appointment niyo po bago hanggang alas 5 po yun, sir. ha? Sige. Thank you.